So ayan, magandang umaga sa ating lahat mga kapatid at happy Sabbath. Tayo po ay dadako na po sa ating pong ikalawang serbisyo at bago po tayo mag-awitan, tayo po muna ay yumuko sa ating maikling panalangin. Amang banal na makapayan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon, na kami po ay dadako na po sa aming pong ikalawang serbisyo. Nawa pa, Panginoon, bigyan nawa kami ng makalangit na boses para po sa aming pong pagpupuri sa inyo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming pong mga nagawang kasalanan sa inyo, sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. So, ang ating pong unang awitin ay may pinamagatang The Lord in Zion Reigneth sa page 3, The Lord in Zion Reigneth. So, tayo po lahat ay sabay-sabay kumanta, mga kapatid. The Lord in Zion reigneth. Let all the world rejoice and come before His throne of grace with gentle heart and voice. The Lord in Zion reigneth. Ever His praise shall be. To Him shall praises be, and kings their glory bring. Lord is our earth, and hosts who great us be. The depths of earth are in His hand, He fills the mighty sea. Oh, crown His name with honor, and let His standard reign. Beyond the deep shall on His heart to sing. Lord in Zion reigneth. His heart to Him belong. Oh, enter thou His temple gates, and fill His courts with song. Beneath His royal honor, let every creature roar. Heaven and earth and crown Him Lord of all. Para po sa ating kalawang awitin, nakakantay pa natin ang We Gather Together. We gather together, thus the Lord bless. He's chanting and hastens He will to make known the weak of pressing. Now cease from distressing, sing praises to His name. He forgets not His own. As to guide us, our God, let us join Him, ordaining, maintaining His kingdom divine. So from the beginning, the fight the Lord was our side, all glory is thine. We all the exalt Thee, the leader triumphant, and pray that Thou still our defender will be. Let Thy congregation, tribulation, Thy name be ever praised. O Lord,
Sunod po nating awitin ay Wake the Song. Wake the song of joy and gladness, hither bring your noblest lays, banish every thought of sadness, pouring forth your highest praise. For he whose here has brought us once again with friends to meet, his loving voice has told us all the way to Jesus' feet. Wake the song, wake the song of joy and gladness. Wake the song, wake the song of jubilee. Joyfully with song and honor, we will greet the festal day. Shout aloud, Hosannas, and a grateful homage pay. We will at our Savior's glory, we raise our vow till instill the old story. Worship the redeeming love. Wake the song, wake the song of joy and gladness. Wake the song, wake the song of jubilee. Thanks to thee, O Holy Father, for the mercies of the year. May each heart as here we gather, fill with gratitude sincere. Thanks to thee, O loving Savior, for redemption through thy blood. Breath upon us, Holy Spirit, sweetly draw us near to God. Wake the song, wake the song of joy and gladness. Wake the song, wake the song of jubilee. Isang mapagpahalang araw po ng Sabat sa ating lahat. Happy Sabat! Ayan, purihin po natin ang Panginoon sa mga oras na ito na tayo po ay muling nakapagsamba sa Kanyang pangalan. Sa tanghali pong ito, ako po ang naatasan upang ipakilala po ang may mga bahagi sa tanghaling ito. Ngunit bago po ang lahat, meron po tayong ilan na mga paalala lamang po. Ayan, so unang-una, welcome po sa ating mga bisita. Ayan, kung saan po kayong church galing, ay welcome po kayo sa Rampano Church. At nawa, makita po namin kayo muli sa mga susunod pa po na araw ng Sabat. So, para naman po sa mga gusto po magpunta sa comfort room, meron po tayong 3 comfort room. Una po ay 2. Doon po sa labas, meron po tayong panglalaki at pangbabae. Ang nasa gawing harapan po ay para sa mga babae at ang sa malapit naman po ay para sa mga lalaki. Para naman po sa mga atin pong senior citizen at mga bata na hirap na po or hindi na makapunta sa labas, ay meron po tayong CR po, nandyan po sa ating room. Nandito po sa kanan na bahagi nyo po. Ayan, so kung kayo po ay gustong pumunta ay kahit hindi na po kayo lumabas, dyan na lang po kayo pumasok sa room po sa Children's Division. And then, kung meron po kayong mga anak
na maliliit, maaari nyo po itong itabi sa inyong tabi upang maiwasan po natin ang anumang kapahamakan dahil open lang po ang ating gate sa labas at mabilis po ang takbo ng ating mga sasakyan. Mas maigi po na i-secure po natin ang ating mga anak, itabi po natin sila sa ating pong mga bisig. And pinaalalahanan ko rin po ang lahat na atin pong bigyang focus po ang ating pong pag-worship sa mga oras na ito. Kung meron po kayong mga gadget, cellphone, laptop, or kung ano man, maaari nyo po itong i-turn off. Kung meron po kayong inaantay na tawag, ay maaari nyo po itong i-silent mode upang hindi po ito makadistract sa atin pong pagsamba sa araw na ito. Ang ating pong, pinangunahan po tayo ng ating pong song service ng ating chorister. Introit po, Holy Holy. Invocation po ng speaker. At offertory reading po na ipagkakaloob sa atin ni Brother Dudes Vallejos. At pagkatapos po nyo ay collection of tithes and offering ng ating pong deaconess, Sister Jomra Palmune and Sister Bing Ranes. Offertory music, Shower of Blessing. Doxology, Bless Thou the Gift of Life. Offertory prayer naman po ni Brother Dudes Vallejos muli. At pagkatapos po nyo ay Hymn of Adoration, All Hail the Power of Jesus' Name. Scripture reading po ni Brother George Hamito. Prayer song where Jesus pleads. And message and song po na ipagkakaloob sa atin ng Rampano Church Choir. And spoken words from the Lord na ipagkakaloob po sa atin ni Brother John Fabregas. Hymn of Consecration ng ating pong chorister, benediction by the speaker, Hymn of Hope, Soon Jesus Will Return. Song leader po natin, Brother Joter Dranes. Reciter po ang inyong lingkod, Brother Alvin Cloyd Mascardo. Ang ating pong nasa monitoring screen, Sister Alching Chris Mascardo. Again po, happy Sabbath sa ating lahat at ibigay po natin ating buong atensyon sa pagsamba po natin sa mga oras na ito. Para po sa pagpasok natin mga participants, tayo po ay sabay-sabay na lumuhod at awitin po natin ang The Lord is in Holy Temple. Lord is in His holy temple. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before Him. Keep silence. Keep silence before Him. Amen. We love thy Sabbath, Lord. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Only this heart, sweet peace
Sa amin dakila at mapagpala namin Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Diyos na ang presensya ay nasa aming kalagitnaan sa mga sandaling ito na nakatunghay sa amin. Ganun na lamang, Amang Banal, ang aming kasiyahan sa mga sandaling ito sapagkat ang inyong mga anak na lalaki at babae ay muling nagkatipon upang sama-sama po kaming magpailanglang ng papurit pasasalamat sa inyo. Maraming salamat, Amang Banal, na sa araw na iyong pinakabanal, binasbasan at pinagpala, ay kami po ay nagkaroon ng opportunity na kayo ay aming papurihan bilang kagantihan sa inyong kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ang aming dalangin lamang, O Diyos, maaari mo po ang ihanda ang aming puso at aming isipan upang kami, Panginoon, ay maging, ang aming pagpupuri ay maging karapat-dapat lamang sa inyo. Ito lamang po ang aming dalangin. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen and amen. Bago po kuliktahin ang ating mga handog at ikapo, mga kapatid, akin munang basahin ang sinasabi po ng aklat ng Malakias 3, versikulo 10 hanggang 12. Ang sabi po sa 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Sa 11, aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa 12, tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa, sapagkat kayo'y magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tayo po ay paglilingkuran na ng ating mga deaconessa at nawa po ay handa na natin ang ating mga handog at mga ikapo. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we pray. There shall be showers of blessing, gracious reviving again, over the hills and the valleys, son of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we pray. Bless thou the gifts of answered prayer. Bless thou the work our hearts have planned. Sister, if thou wilt not, bless all that is in thy hand. Amen. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Ama na nasa mga langit. Narito po ang aming mga handog at ikapo.
amin muling ibinabalik sa inyo bilang aming pagtugon sa inyong mga salita, bilang aming katapatan sa aming buhay. Ang biyaya na aming natatanggap ay mula po sa inyo, Panginoon. Kaya't kami po ay nagpapasalamat dahil tunay na kayo ang aming Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa aming buhay. Salamat po sa aming hanap buhay na aming mga pinagkukunan ng aming ikinabubuhay sa araw-araw. Ang salaping ito na aming ibinabalik po sa inyo, kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, at aming dalangin na nawa po ang kamay na hahawak po nito ay inyong tulungan at ilay niyo po sa anumang masamang kaisipan. Nawa po, Panginoon, pagpalain niyo ang kanyang mga kamay. Upang sa ganoon, Panginoon, ay ang inyong gawain ay mas sigit pang lumago sa pamamagitan nito. Kaya't narito kami, Panginoon, aming dalangin din ang aming mga pisikal na pangangatawan na siyang aming puhunan upang magkaroon po kami ng lakas at sigla na maghanap buhay. Nawa po ang pagpapala ng bawat isa ay siyang kanilang matanggap sa araw-araw. Kami po, Panginoon, ay patawarin niyo po sa aming mga pagkakasala. Ito po ang aming mga dalangin, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Para po sa ating pong opening song, ulitin po natin ang All Hail the Power of Jesus' Name. Oh, hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. He said of Israel's chosen race, in ransom of the fold. Will him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Will him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Every kindred, every tribe, on his theory shall hold. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. But with yonder sacred throne, we at his feet behold, joining the everlasting song and crown him Lord of all. Joining the everlasting song and crown him Lord of all. Bago po tayo manikluhod sa atin pong panalangin, ay buksan nyo muna ang inyo pong mga Biblia sa may
Kapitulo 6 ng Aklat ng Galasya. Ang talata ay 9, no? So, sa talatang 9, ganito po ang binabanggit. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Tayo po ay manikluhod sa atin pong panalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataon sa araw ng Sabat na kapahingahan na kung saan narito po kami, Panginoon, nagkakatipon, Panginoon, sa pagkakaisa upang ang iyo pong dakilang pangalan ay aming pong sambahin. Dinadalangin po namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin na narito ay pagkalooban mo po na kami ay panahanan ng Santong Espiritu upang sa gayon, Panginoon, kami ay palaging susunod sa iyong banal na kalooban. Amin pong dinadalangin, Panginoon, na buhusan mo po ng mga pagpapala ang bawat isa sa amin, Panginoon. Gayon din naman ang iyo pong anak na siya pong gagamitin sa mga oras na ito upang sa amin ay magbigay ng tinapay ng buhay na galing po sa inyo, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, nabigyan mo po siya ng higit na karunungan, kaalaman na galing po sa inyo, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay maunawaan namin ang mga malalalim na bagay na nais mo pong sa amin ay maisakabuhayan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ang amin pong mga kapatiran sa buong sanlibutan, Panginoon, tulungan mo po at ang pag-iingat nawa na galing po sa inyo ay maranasan ng bawat isa na mananampalataya. Sa araw na ito, Panginoon, dinggin mo po ang aming mga panalangin at patawarin mo po kami sa lahat ng aming pong mga nagawang mga pagkukulang at mapagkasala. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
Send the
Sa lahat ng mga kapatid sa Rampano Church, good morning to everyone. Maayong buntag mga igsoon. Magandang umaga mga kapatid. Pareho ang lakas. Ibig sabihin, kasing dami ng Bisaya ang mga Tagalog. Okay. So, gusto ko kasing malaman kung gaano karami yung iba-ibang lingwahe na narito ngayon sa loob ng ating church. Mga kapatid, parang ang sarap isipin na ngayong araw ng Sabat, mga kapatid, ay sa aking sarili ay napaganda at napakasaya ang pakiramdam ng inyong lingkod. This is my first time na tumayo dito sa pulpit ng Rampano Church. Ay napakasarap pala dito tumayo. Kaya sa mga kapatid na mga binibigyan ng part, huwag ninyong tatanggihan. Ang ganda pala dito. Ang gandang performance ng malaking choir. Si mahaba yung inyong yung stage. Kagaya ng ating na-witness ngayong umaga. Mga kapatid, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na mayroon siyang ibinigay na talent, mayroon siyang binigay na music sa atin. Because of music, ako'y narito ngayon, nakipag-fellowship sa inyo. Without the music, marahil hindi tayo nagkatapong tulad nito, at hindi ko rin nakilala yung mga singer ng Rampano Church. Mga kapatid, so, isang kaligayahan sa inyong lingkod na maglingkod through music sa Rampano Church. Kaya nga, ang sinasabi ko lang is, sana mas marami pang sumali kasi lalo't higit yung mga walang karanasan, hindi umaawit. Yun ang gustong-gusto kong maging singer kasi. Yung mga sintunado. Yeah. Why? Bakit? Yung mga hindi dating umaawit, bakit gustong-gusto ko po? Ibang-iba ang kanilang expression ng mukha at nararamdaman at nakikita mo kapag sila ay natuto. Grabe. Oo, ibang-iba talaga. Doon mo lang mararamdaman as a director yung tunay na kasiyahan. Pero pag mga marurunong, hindi mo na maramdaman na ikaw ay mabuting tagapagturo. Kaya mga kapatid, if ever mayroon pa ay appeal na sumali kahit sino. Mga kapatid, ang inyong lingkod since na ngayon lang tayo nagpanagpo, siyempre parang ang daming katanungan sa inyo, di ba? Pwede naman sigurong, ako ba kanina na-introduce? Na-introduce naman Pero dadagdagan ko lang. First time kasi tayong nag-meet eh. Well, siguro magtatanong kayo, sino ba yan? Si June Fabregas. Well, mga kapatid, ang inyong lingkod ay ipinanganak sa Banton, maliit na isla ng Romblon. Pag nakarinig kayo ng apelyido ay nagsisimula sa F, yun ay galing na yun dun sa maliit na isla. Na kung iikutin mo lang ng lakad, matatapos mo yan ng 2 hours. Liit lang kasi. Yan, mga Pastor Paigaw, yan, sina Pastor Popwe, Ponte, mga F. Yan, doon yan galing sa maliit na isla, mga kasamahan namin. Kaya halos magkakilalahanan ang mga tao. And of course, kaya ako nagbati sa inyo kanina, mayong buntang mga igsoon, magandang umaga mga kapatid, good morning to everyone. Ay gusto kong malaman kung ano ang maraming lingwahe na gagamitin ko ngayong umaga sa aking pag-share ng message. Well, nagstay ako sa Katagalugan for many years. Doon ako nag-elementary, Mindoro, Batangas, di ba? Mga Tagalog yan sila.
Mayroon ba akong Batanggenyo dito? Ala wala. O nahihiya lamang. Pag alam ko sa mga Batanggenyo, hindi man lang marunong mahiya. Wala. Okay, mga Bisaya, nagstay ako sa Waray-Waray, Samar, and Mindanao. That's why, ayan, marami. Okay, mga foreigner, English. Wala. Nagstay kasi ako sa AUP ng 10 years sa loob ng campus. So, as a working student, siyempre, tapusin mo ngayong kurso. Ang iyong sinimulan ay dapat tapusin. Tumagal ako ng 10 years. 8 years sa undergrad, at siyempre pa, nabigyan ako ng opportunity after graduation ng free for masteral degree. So, nabiyayaan tayo ng EUP. Ay magandang balita, kapatid. So, yan. After 10 years, lumabas ang inyong lingkod sa AUP and nagturo 2004. Lumabas. Pumasok 1993 sa loob ng campus. Lumabas ng AUP 2004. Tagal. Then nagsimula ang inyong lingkod magturo sa ating paaralan 2004. Up to this moment, 2026. That's why nag-ikot ang inyong lingkod sa iba-ibang mga paaralan mula sa Mindoro, Quezon, paikot-ikot, then Palawan, at nakaabot na ng 12 paaralan ang nalipat-lipatan ng inyong lingkod. So, alam niyo mga kapatid, ang inyong lingkod ay isang kasiyahan na maglingkod sa Panginoon. Sa iba-ibang kaparaanan. At doon ko napatunayan na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan lamang sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, this morning, I'd like to invite your undivided attention in my message na in-inspire ako ng Panginoon kung ano ang aking mensahe. Matagal akong nanalangin sa Kanya, Panginoon, well, ako yung na-assign na tagapagsalita sa Rampano Church, instead muna ng aking partner, sabi niya, sweetheart, mahal, hindi ka pa naman pala nakapagsalita doon eh. Ikaw muna. Next time, ako naman. Yan, ang aking asawa ay kapatid ng asawa ni Pastor Nathaniel Contreras. Pangatlo sa magkapatid ay 5 sila. 3 mga sunod-sunod na babae. Panganay, asawa ng pastor. Pangalawa, asawa ng pastor. Pangatlo siya ay asawa ng tagapastol ng baka. Tagapastol ng baka, kahit matagal ako sa pagiging cowboy sa AUP eh. Kaya tagapastol ng baka. Ay pasensya siya at tagapastol ng baka ang kanya nagka-partner, hindi pastor. Mga kapatid, ang title ng aking mensahe for this morning is You're Here to Serve. Narito ka para maglingkod. Hindi tayo inilagay ng ating Panginoon sa mundong ibabaw para i-consume lamang yung mga kanyang nilikha na nariyan para kumain, para i-enjoy yung mga nasa kapaligiran, magpakasawa, kundi tayo ay inilagay sa mundong ito, mga kapatid, ng ating Panginoon to serve. At dyan lamang mararamdaman ang tunay na kasiyahan. At dyan lamang mariramdaman na may pakinabang tayo sa mundong ito kapag ating pinagamit ang ating mga talento para sa paglilingkod sa Panginoon. The same is true sa paglalaro ng volleyball. Service is napaka-important. Pag ikaw ay players na hindi marunong mag-serve, ay tanggal ka. Wala kang pakinabang sa volleyball. Be sure, accurate, tama ang pagsiserve.
The same is true mga kapatid sa ating Panginoon. Nais niya na ang ating paglilingkod ay totoo from the bottom of our heart. Walang pagkukunwari, walang pagpa-plastic-plastic, at naglilingkod na para itaas ang sarili. Mga kapatid, the question is, why many people cannot serve God? Bakit kaya ako hindi makapaglingkod sa Panginoon? Nang lubusan. Mga kapatid, ang ating mga OFW, the Overseas Filipino Workers, ayaw nga sana nilang maglingkod sa iba-ibang mga bansa na kung saan ay naroroon sila. Ngunit kailangan, bagamat ang kanilang gagawing pangatrabaho is dirty, madumi, dangerous, mapanganib, pero kinakailangan gawin nila sapagkat nangangailangan sila ng kita sa kanilang buhay. Mga kapatid, why many people cannot serve the Lord? Many people cannot serve the Lord because they are distracted of many things. Distracted. In this time, marami ang nadidistract ng cellphone. Dati-rati yung TV, napakasikat, di ba? But nowadays, cellphone ay nakakadistract sa paglilingkod sa Panginoon. Sa mga mapira, pag marawak ang lupa, yung lupa sometimes hindi maiwan-iwan. O kaya ay marami mga property or mga tanim ang lupa hindi iwan. Kasi nga, baka takawin. At pagnasaan ng marami. Mga kapatid, many things sa buhay natin ang nakakadistract kung bakit hindi makapaglingkod. The reason why we are here in this planet Earth, we are created by God for a special purpose. Nilikha tayo napaka-special. Nilikha tayong may kakayanan, mag-isip, magdesisyon, mag-decide kung anong mabuti at masama. Mga kapatid, napakapalad tayo sapagkat nilikha tayo napaka-special. The reason why we are special ay mayroong purpose ang Panginoon na tayo pala'y gamitin. Mayroon tayong mission na dapat gampanin. We need to focus on a mission. And we need to be grounded, rooted in the Bible and in our faith. Kailangan talagang sa ating paglilingkod ay nakikitang tayo ay sumusunod sa ating Panginoon kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Kapatid, we are not only created by God, mga kapatid, but after we commit sin, especially our forefathers, nagkasala ay nagkaroon ng plan of redemption. Kanyang iniligtas. Jesus saves. He created man and He saves us for a special purpose. Di ba may kanta? Niligtas upang maglingkod, magpuri buong araw, gumawang lubusan, pasanin ang pamatok. Doon sa awit na yon, napakaganda kapag inaawit natin sa worship. Ito, medyo nakanta ko ngayon kasi lagi naman kinakanta sa worship. Di ba, sa gabi? Niligtas pala tayo upang maglingkod, magpuri buong araw, gumawa na lubusan, pasanin ang kanyang pamatok. Sa ating mga ginagawa, mga kapatid,
hindi bulag ang ating Panginoon para hindi makita. Sa ating paglilingkod, ang tunay na paglilingkod, we serve the Lord even when there is or no one looking at us. We need to serve the Lord. Yan ang masasabi natin walang pagkukunwari, mga kapatid, di ba? Pag pinaglilingkuran natin ang Panginoon, na even walang nakatingin, ay tuloy pa rin na pinaglilingkuran natin siya. God created us for a special purpose. God saves us for a special purpose, to serve Him. And the third point, mga kapatid, God called us to serve God. Kanya tayong tinawagan. According to 1 Peter 2, verse 9, ano pong sinasabi sa aklat ng Pedro? Chapter 1 or chapter 2, verse 9, mga kapatid. Okay, wala ko ditong Bible. Ang dala ko ay ang cellphone. Pero ang sinasabi diyan, mga kapatid, sa 1 Peter 2 verse 9, ye are a chosen generation. Ye are a chosen generation. Tayo'y kanyang pinili. Okay? At tinawagan mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Why is it that God called us, mga kapatid, dati-rati, marami siguro dito sa mga Rampano Church, na dati-rati ay wala sa paglilingkod sa Adventistang paglilingkod. At ngayon, kasama natin. Mula diyan, mga kapatid, kayo'y tinawagan mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan for a special purpose. Mayroong layunin ng Panginoon na walang iba kundi paglingkuran natin siya. Kaya pala tayo'y tinawagan. Pagka tinatawagan, nung ako'y maliit pa, ako'y nervyos pa, ako'y tinatawagan ng aking mga magulang. Sa isipin ko, ala utos na naman yan. Ayan, ganon. Ako parang ayaw kong sumunod. Ayaw kong sumagot. Pero, kapag tayo tinatawagan, mga kapatid, ito pala ay nagbibigay ng magandang direksyon. Tinawagan tayo ng ating Panginoon for a special purpose para gawin ang mission na Kanya ibinigay sa atin. Na para tapusin ang hindi natapos na gawain ng ating Panginoon. You are called to serve God. At mga kapatid, ang mapili, di ba, napakagandang opportunity. Lalo kapag ka nagpili sa atin ay napaka-special. Take note, tinawagan tayo ng Panginoon mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas sa kaliwanagan kapag ka tayo'y tinawagan ng napaka-special na individual. Aba, siguro gano'n na lamang ang kasiyahan at hindi natin ma-express ang kasiyahan. Like for example, sa atin lamang sit-up sa ating bansa, pinakamataas ay president, ano? Si Ferdinand Marcos, president. Aba, ay kapag ka pinili ka, tinawagan ka for a special purpose, abay, masaya, di ba? Sinabi pa, okay, pag ako lang, John Fabregas, kailangan kita sa palasyo. Aba, pumunta, mag-report ka. Aba, palagay ko ay kahit wala akong magandang sapatos, wala akong magandang damit, ay agad-agad akong lalapit doon para
makareport agad. Baka ako'y maunahan ng opportunity. Well, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, tinawagan kita mula sa kagilagilalas, mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan for a special purpose. Gusto kitang maging partner sa gawain para ang mga tao na nasa kadiliman din ay iyong tawagan at ilapit sa aking paanan. Hindi ba't napakagandang balita yun mga kapatid? Na tayo maging co-workers, co-laborers ng ating Panginoon? Aba, isang napakaganda, special, a king na tumawag sa atin para tayo mag-participate sa gawain. Lahat naman marahil dito sa atin sa ngayon, sa loob ng iglesia, ay naririto, naniniwala na tayo ay narito para maglingkod sapagkat ang Panginoon ay ating naglilingkuran sapagkat ginawa ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. At bilang kagantihan naman sa Kanya, narito tayo para mabalik ng papuri sa Kanya. Hindi po ba't ganon? Kaya naririto tayo. Mga kapatid, ang tao pala ay nai-stress at nadidepress dahilan sa hindi sila nagpapagamit sa Panginoon. Impression without expression brings depression. Kapag tayo'y na-impress ng salita ng ating Panginoon, kung anong sinasabi ng banal na kasulatan, ngunit hindi natin ito ginagawa at hindi natin ito pinagsasabi, hindi natin ine-express sa ibang mga tao ng kung anong magandang balita na dapat marinig sana nila, it brings depression. Ganda, no? Maikli lang. Impression, na-impress tayo sa salita ng Panginoon na napakaganda na pakinggan at gawin, ngunit hindi natin ine-express sa ating mga sarili, yun pala'y nakaka-stress. At para maramdaman ang tunay na kasiyahan, we need to express, at kaya nga sinasabi ng awit, I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Di ba? Kaya kapag mayroong mga malulungkot dyan, mga malulungkot, ay dahilan sa kulang yan sa paglilingkod sa Panginoon. Mayroon ba ditong taas ng kamayong masaya ngayong araw ng Sabat? Sigurado hindi yan. Pero palagay ko totoo, kasi nga yung mga nagtaasan, totoo talaga, parang may ngiti. Hindi man lumabas ang ngipin, pero deep inside, ay talagang napakasaya sila. Ini-express yan ang kabutihan ng ating Panginoon. Mga kapatid, kaya kung mayroon pang pinakamagandang panahon, na para tayo ay makisangkot sa gawain ng Panginoon in the service of the King, now is the time to involve in the work of God. Ito na, magpaligsahan na tayo, magpalakasan na tayo, magpaunahan na tayo. At sinisigurado ko na kapag gano'n ang ginawa ng lahat ng miyembro ng Rampano Church, kukulangin ang inyong mga upuan. For few years from now, sisirain ninyo yung room na yan. Ang dingding niyan ay doon, dadagdag kayo ng mga upuan. Kapag maging kaugalian at practice yung maki-involve sa gawain ng ating Panginoon. Mga kapatid, mayroon akong na-drive na tatlong punto. The reason why we are created by God, narito tayo sa mundong ito,
The very reason why is we have a special purpose to share and to bring the good tidings to other people. We are created, we are saved by God through Jesus Christ on the cross of Calvary, and we are called by God. Mula sa kadiliman tungo sa gilagilas na kaliwanagan. And before I sit down, mga kapatid, before I end my message, maikli lang kasi mag-message ang inyong lingkod, mga kapatid. Ay nais kong banggitin ang pinakahuling punto. Hindi lamang Kanya tayong nilikha, hindi lamang Kanya tayong tinubos, hindi lamang Kanya tayong tinawagan, kundi tayong mga Adventista ay Kanyang inutusan. God commanded us to proclaim, to share the good news of salvation to other people. Ang question ko kanina, sa pasimula ng aking pagsasalita, why many people cannot serve the Lord? Bakit hindi sila sumusunod? While they are commanded by God to preach the gospel, sapagkat iniisip nila na sila'y walang abilidad. Wala silang kakayanan na makisangkot sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, lahat tayo'y tumanggap ng talento galing sa Panginoon. Iba-iba nga lang ang quality and quantity. Ang iba ay marami, ang iba ay kaunti. Pero ang tanong ng Panginoon ay ganito. Tinatanong tayo at sinasabihan pala tayo na hindi kayo tinitingnan sa dami ng inyong talento, kung gaano man yan karami at kaunti. Ang tinitingnan ay ang inyong puso, kung kaano pinapagamit ang kaunti man o marami na kakayanan. Mga kapatid, kung mayroon pang panahon na para sundin ang ating Panginoon sa kanyang mga utos, ay ito na. Sinabihan tayo sa Matthew 28, yan ang pinaka-mission natin, mga kapatid. Matthew 28 verse 19 and 20. Go ye unto all the world and preach the gospel unto all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kinakailangan natin, mga kapatid, na ipagsigawan ang magandang balita. Ang sabi ng awit, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. Not only on the mountain, but here in the city of Palawan, let us preach the gospel. The good news of salvation to other, mga kapatid. Let us preach the gospel. Not only on the mountain, but here in the city of Palawan. Napakaraming tao dito. Pa? Kamusta po kaya ang ating mga kapitbahay? Medyo na ba naiinis na dahil binabalik-balikan na natin? O medyo naiinit nang sa kaiintay ng ating atensyon para sila'y ating pagsabihan? Alin po kaya sa dalawa? Kayo po ang makakasagot. Mga kapatid, before I end my message this morning, one story na hindi ko makalimutan as far as service is concerned is ang kwento ng mag-ama na ang kanyang anak ay nagngangalang Jimmy. Ang kanyang tatay ni Jimmy, ang tatay ni Jimmy is a minister for 50 years. Mahabang panahon ang 50 years, mga kapatid, hindi biro. For 50 years, siya, Panginoon, mga kapatid, ay naglingkod sa iba-ibang mga bansa. Inunan niya ang kung saan originaling siyang nakatira.
That's why, sa haba ng panahon, ang father ni Jimmy ay nakapagpatayo ng napakaraming churches, 150 churches, sa kanyang pagsisikap. At sa kanyang edad na napakataas, dumating ang puntong nagkasakit ang tatay ni Jimmy. Na hospital, na confine sa hospital, at doon, ang nagbantay ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Jimmy lamang. Sa hospital, samantalang si Jimmy ay nagbabantay sa kanya, ang sakit-sakit ng nararamdaman ni Jimmy sa kanyang nakikita sa kanyang tatay. Ang kanyang naririnig sa kanyang tatay, alam niyo mga kapatid, ang sabi ng kanyang tatay, Jimmy, I'm about to die. Jimmy, please save one more for Jesus. Mahina ang kanyang boses, ang tatay niya, malapit nang mamatay, hanggang sa ilang bisis na paulit-ulit ang narinig ni Jimmy na ang sabi ng kanyang tatay, save one more for Jesus. Jimmy, save one more for Jesus. Jimmy, save one more for Jesus. Jimmy, save one more for Jesus. At natuluyan nang namatay ang kanyang masipag na tatay sa pagbiministeryo. Save one more for Jesus. Mga kapatid, tayo man ay nilikha ng ating Panginoon. Tayo ay kanyang iniligtas. Tayo ay kanyang tinawagan. Tayo ay kanyang inutusan na ibahagi ang magandang balita para sila man ay mga tubos ang mga taong nasa kadiliman. Save one more for Jesus. Save one more for Jesus. Mga kapatid, at wala nang iba pang pinakmagandang panahon na para gawin ito. Wala nang pinakmaganda. But this is the time. This is the day to decide that we need to rally together to the work of God that entrusted to you and me and to all of us to save one more for Jesus. Mga kapatid, let us not forget that we are created by God. We are saved by God. We are called by God. And we are commanded by God for a special purpose to save one more for Jesus. To save one more for Jesus. To save one more for Jesus. This is my prayer. Happy Sabbath to everyone. Para po sa ating pagtatapos, tayo pong tumayo lahat at awitin po natin, O brother, be faithful. Brother, be faithful,
we'd rather be faithful than Lord shall we sing. As for Lord, Times dark and the sorrow is wearing away. reach to the glorious morn. Brother, be faithful, son Will descend creation from people king, while legions of angels chariot advance, and hundreds of victory bring. Oh, brother, be faithful, and so shall you hear thy Savior pronounce the glad word. Well done, faithful servant, thy title is clear, to enter the joy of the Lord. Oh, brother, be faithful, eternity's ship shall tell for thy faithfulness now. When bright joys of gladness shall scatter thy tears, apparent and gleam on thy brow. Oh, brother, be faithful, and promise is sure, that waits for the faithful and tried, to win the ransom immortal and pure, and ever with Jesus abide. Papurit pasasalamat ang aming ibinabalik sa inyo, Amang Banal, sa napakagandang opportunity na kami po ay makapag-aral, makinig ng mga mumunting mensahe na nais niyong aming malaman. Sa mga sandaling ito, Amang Banal, aming napakinggan na kami pala'y inyong nilikha na napaka-espesyal. Inyo kaming tinubos at inyo kaming tinawagan at inyo kaming inutusan. Tulungan niyo po, Panginoon, kami na kami naway mabuting tagapagsunod ninyo bilang inyong mga anak. Amang Banal, tulungan na kami nawa ay maging tapat ngayon at magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves you? And by His mouth. A friend, let us hope for till the end, till we see our Savior come again. Sa muli mga kapatid, happy Sabbath po.